Magandang araw mga kabakons. For today's video, ay papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng printed circuit board para sa aking project na dual output power supply. Ito ay mayroong output voltage na 12 volts at saka 5 volts. Gamit natin ang PCB board. At dito gumawa din tayo ng PCB layout gamit ang sublimation paper at sublimation ink. At syempre dapat meron din kayong PCB sublimation printer. At sa PCB etching naman, gamit natin ang ferric chloride pangtanggal ng copper sa board. Ang video na ito ay para lang din sa mga baguhan tulad ko. Kung meron namang mga expert dyan na makakita sa aking video na mga expert sa paggawa nito, pag-comment lang po sa ibaba para makatulong na din sa aking video. At dito, painitan lang natin ng up to 8 minutes gamit ang flat iron. Hintayin lang natin hanggang na dumikit na yung layout natin doon sa board. At dito, check na natin kung dumikit na ba talaga. Kung hindi naman masyadong dumikit, wag po nating pilitin, no? Ibalik natin sa dati. Painitan na naman natin para dumikit talaga. Dito tiningnan ko kung dumikit na ba talaga, pero parang hindi pa. So ibalik natin. Painitan na naman natin gamit yung flat iron. At dito dapat nasa ano lang rin, mga 8 minutes din. Tingnan natin kung dumikit na ba talaga. Oh, ito. Dumikit na. So, ganito lang, no? Pagtanggal ng ilagay natin na sublimation paper, basahin lang po natin sa tubig para hindi po maisali yung mismong printed niya. Tapos sa pag-retouch naman, hanapin natin kung saan yung medyo merong putol bago natin ilagay sa etching powder. Kailangan i-retouch muna natin. Sa pag-retouch, gamit lang po tayo ng permanent na pintel pin. Make sure lang po na wala pong nagkadikit-dikit kasi ang mangyayari dyan, shortage po yung board natin. Dito nilagyan ko lang ng pangalan ko, no, para mismong video natin alam natin na akin talaga yung video.
dito, tapos na ako nag retouch. Mula na natin yung pag itching. Ganito lang po mag ano, no, para mas mabilisan natin yung tanggal ng mga cover. Alog-alog lang natin ng kunti para mabilis po matanggal yung mismong cover niya. At dito, pagkatapos natin, no, sa paglagay ng perchloride, wag po natin kamayin, no, sa pagkuha. Gamit po tayo ng pangsungkit. Tapos lagay natin sa tubig. Tingnan natin kung natanggal na ba lahat yung cover. Kung hindi naman, pwede rin naman natin ibalik. Pero siguraduhin lang natin na kapag balik natin, wag muna natin tanggalan ng ink dun sa PCB kasi masali ang pagtanggal. Tapos pag tingin natin okay na, wala nang mga naiwang cover dun sa mga gilid, pwede na natin linisan. Gagamit lang po tayo ng steel brush. Kung wala na kayo steel brush, dito gumamit lang ako ng pinaka-nipis na sandpaper. Tapos paglinis. At dito, sinimulan ko ng butasan yung ginawa kong PCB layout natin. Yung butasan nyo lang po yung mayroong nakalagay ng mga circle. Diyan na rin kayo magbutas kasi nakasukat na yan sa mga component na ilalagay natin. Lagyan ng mga electronic component para sa ating project. At hanggang dito na lang, mga kabakons, maraming salamat. Sana meron kayong natutunan sa ating video. Kung nagustuhan nyo naman, pag-share na lang po at like. Maraming salamat.